Dating Senator Tito Soto idinamay na rin ni Direk Daryl Yap sa kaso ng Pepsi Paloma movie controversy. Ayon sa abogado ng direktor na si Attorney Raymond Fortune, bago pa gawin ang controversial na pelikula, ay pinadalhan na nila ng script ang Soto brothers. Particular na sila Vic at Tito Soto para kunin ang panig ng mga ito. To one of the siblings of the petitioner. And he's actually a very known and prominent person. And pinadaan ito through an intermediary na kilala din nung kabilang grupo. Makadalawa o 3 beses yun na tinanong ni Direk Daryl kung merong reaksyon, may feedback, baka meron silang gustong idagdag. No? And there was none. Maring itinanggi ng TV host politician na si Tito Soto na nakatanggap siya ng kopya ng script ng upcoming film ni Daryl Yap na pinamagatang The Life of Pepsi Paloma. Ito'y matapos ang pahayag ng legal counsel ng controversial director na si Attorney Raymond Fortune na ang script ay ipinadala umano kay Tito. Sinabi ni Attorney Fortune na ang nasabing script na tungkol sa yumaong sexy star na si Pepsi Paloma ay ipinadala na sa isang Soto sibling who's a senator bago pa man magsimula ang produksyon ng pelikula. Direk Yap was told that the script had been given to the Soto sibling, a senator. There was no feedback. Even as he followed up twice, say ng abogado ni Daryl, pinabulaanan naman ito ng re-electionist senator nang tanungin siya ukol sa issue. Ayon kay Tito, ang kopya ng script ay ibinigay kay Viva CEO Vic Del Rosario at hindi sa kanya or sa kanyang kapatid na si Vic Soto. They gave a copy to Vic Del Rosario, not Vic Soto, and asked Viva if they can produce it, although at that time they were already shooting the movie. Vic Del Rosario himself called me and asked if I wanted a copy. I said I'm not interested, but if he will send a copy, I will forward it to my lawyer instead. Dagdag pa niya, tinanggihan sila ng Viva ni Vic Del Rosario. Sinabi ito sa akin ni Vic Del Rosario. Sa Twitter, muling iginiit ni Tito Sen na wala siyang nabasang script ni Daryl. Hindi totoo, mali. Ibinigay ang script kay Vic Del Rosario, hindi kay Vic Soto. Hindi namin nabasa ang script nila, aniya. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Vic Soto sa isang panayam ng media na walang kumonsulta o nakipag-usap sa kanya hinggil sa pelikulang The Pepsi Paloma. January 9 nang magsampa si Bossing Vic ng 19 counts of cyber libel sa Muntinlupa Regional Trial Court laban kay Daryl. Ito ay dahil sa pagdawit sa pangalan ng batikang actor TV host sa movie teaser bilang humalay umano sa yumaong sikat na starlet noong 1980s na si Pepsi Paloma. Ang kaso ng controversial director ay aabot ng kabuuang 35 milyong piso hanggang 20 milyong piso bilang moral damages at karagdagang 15 milyong piso bilang exemplary damages. Maraming nangangantyaw ngayon sa napaka-controversial na direktor na si Daryl Yap. Ano, naduwag ka? Pinalitan mo na ang titulo ng pelikula mo? Ano masasabi mo, Romel? Ay, alam mo, syempre, unang-unang iisipin kagad na lahat ng mga bumabati ko sa kanya na, ayan na, simula na, yumuyuko na. Alam mo, yung parang gano'n, ayan, simula na. Parang sana magdire-diretso ito, pero bakit parang natinag yata si Direk? Alam mo yun, natinag yata. May paliwanag siya dito, nabasa ko yung, yung kanyang salaysay. Ang kanyang salaysay sa FB account niya. Dito daw sa Pilipinas, Pepsi Paloma lang. Pero abroad, sa iba't ibang bansa, The Rapists of Pepsi Paloma ang magiging titulo. Alam mo, palagay ko, nagdaan sa argumento ito bago niya pinagdesisyonan na palitan ng titulo. Natural, kung sino man yung nakatago sa dilim na producer niya, na ayaw nila sabihin kung sino, natural, may perang ipinunla dito yun. Siyempre, namuhunan. Anong sasabihin sa kanya? Aba, Daryl Yap, sumunod ka sa kung anong gusto ng mga theater owners. Kasi ayaw ipalabas pagka yun ang title. Kapag Pepsi Paloma, pwede raw. Ito unang katanungan, maipapalabas ba? Yon. Pangalawa, kailangan niyang sumunod sa namuhunan. Kasi ang gusto nung kapitalista, makuhay ipinuhunan niya. Kaya kailangan sumunod na Pepsi Paloma na lang ang title. Yun yon.
ang nakakapagtaka na, pwede naman palang ganun, di ba? Bakit kinakailangan pa kasing, Pepsi Paloma, di sana, walang masyadong nasaktan, walang nabagabag, walang naapakan, nasagasaan. Sayang. At sana yung teaser, walang binanggit na taong inilagay niya sa talagang nakakahiya na sitwasyon. Wala dapat. Ito ang sabi ni Juris Dr. Channel. Nasa siya ngayon Land of the Rising Sun, alam mo yan. Sabihin mo kay sabihin mo kay Marcus Troem wala siya sa Pearl of the Orient Okay. Ayan, si Daryl Yap talaga napaka-egoistic. Ayaw pang aminin na pinalitan ng title. Sinasabi pa na hindi raw binago, pero kitang-kita namin at kitang-kita naman ang The Rapist of Pepsi Paloma na lang. Ginawa pa talagang palusot ang mga sinehan. Ay sus, kahit bata sa kindergarten, maiintindihan na may pagbabago. Bakit hindi na lang kasi magpakumbaba, sabi ni Juris Dr. Channel. Hindi mga opinion ng ating mga kababayan. Yan. At sabi naman ni Boycie Karagay, at saka yun, press release niya na pinadalhan daw niya ng script si Bossing Vic. Totoo kaya yan? Anak, hindi yun ang pagkasabi niya. Ipinadala daw niya ang takbo ng kwento nito, yung script, kay Tito Sen. Ang tanong, si Tito Sen ba'y tinanggap yung kwento niya at binalikan ba siya? Hindi naman. Diba? Kaya kahit ano pa sabihin niya, kay ipinadala pa niya, kay Damocles, kung kanino man yan, ang mahalaga, umuuba, sumang-ayon pa. Yun ang katanungan at kasagutan. Tapos sabi ni Ching Bautista Silverio, paano yun? Different title but same story ba, Nay? Ang pelikula ni Daryl Yap. Di ganun din, di ba? May banggit pa rin sa name ni Bossing. Sabi ni Ching Bautista Silverio, mainit ang ulo na mga anak. Lunes pa lang. Kalma lang. Oo. Etong sabi ni John, alam mo, Nay, sukat na sukat ko na yung si Daryl Yap. Pinakamahirap sa buhay na ito, yung nagtatago ka sa dilim. Lumabas ka. Hindi ka po pwedeng habang panahong nagtatago ka sa madilim na lugar ng buhay mo. Totoo yun, pagka tayo ay nagtatago sa dilim, maraming uusbong na mga kwento at pagtuligsa sa iyo. Lumantad ka, harapin mo yung ilaw, harapin mo. Etong nangyari. Yung totoo, yung totoo, yung galing sa iyo talaga. Eto ang katotohanan. Huwag nang magbanggit pa ng kung ano-ano, di ba? Tama si John mahirap na nagtatago ka sa dilim. Mamaya kung ano yung makita mo dyan sa dilim, di ba? Yun. Nako, please don't mention my name. Basta ako, no. Hindi kami manunood ng pelikulang yan. Basura. Sabi pa niya, HMPH May ganun. May ismid. May ismid, di ba? Talagang ayaw nila talaga. Eto. Nay, may kamiting akong lawyer. Sabi niya, walang panalo si Daryl. Nako, lawyer ang kausap ni Direk Franny Zamora. Panukat na ng abogado itong sinabi niya. Tapos may kasunod pa yon, hindi ko babasahin. Kasi, baka masaktan naman yung kinuha niyang lawyer. Di ba? Basta ang alam ko, napakadaling interviewin ni Attorney Raymond Porton. Ang tanong lang niya lagi pagka, Attorney, pwede po ba? Sandali tataligat nga. Saan tayo? Ganun lang yun Diyos ko, aprobado ko yan Naranasan ko ng 7 beses yan. Sure na sure. Sure na. Okay, sabi ni Boycie ulit, Becky ka nga dahil mahilig kang magtago sa dilim. Ha. Sabi ni Boycie. Hindi, talaga totoo yun. At si Lulu Malig ay nakatutok sa atin ng live. Maagang nakauwi. Dapat nanay, wag na lang ipalabas ang movie na yan. Dahil hindi naman po binago ang istorya. Ganon din po yun. Walang manunood pag pinalabas yan. Sabi ni Lulu Malig. Kabog na naman niya si Iram Lia. Si Iram Lia, team replay. Kawawa naman yung anak ko. Laging team replay. Diba? Okay. Nako, eto, ayaw rin. Tatagalugin ko sabi niya, please, wag lang sanang banggitin ang aking pangalan. Please don't mention my name. Di ba? I agree with Mr. John.
Tama yon. Hindi ka pwedeng mabuhay palagi sa kadiliman. Ano ba ang tawag sa mga nakatira sa kadiliman? Ano nga ba? Di ba? Anak ka ng dilim, kampun ka ng dilim, di ba mga ganon? Oo. Someday, gawa ka ng movie, ang title, wag naman, Dan Clavesillas, kasi hindi pa nahuhusgahan. Di ba? Napakatagal pang kwento nito bago ang promulgasyon. Kung may mga sasampa siyang kaso mula dun sa 19 counts na isinampa ni Bossing Vic Soto, ang tagal pa nito kasi ang gusto niyang title, My Life Behind Bars. Yun. Matatagalan pa anak to bago ang promulgasyon. Hindi pa natin alam kung ano kayo hinatnan. Okay? May pag-order pa yung abogado ni Bansutin, yung kliyente niya ang may maraming kuda. Paano kayo ha? Sabi ni Ching Bautista Silverio. Meron pa sinabi si Attorney Fortuna, ilang ulit naman silang sinasabihan. Hindi naman sila kumikibo. Hindi na namin kasalanan yon. Parang kasali na siya nung umpisa pa lang, di ba? Sumasali talaga si attorney. Di ba? Ito for your eyes only ulit. For my eyes only lang talaga ito. Huwag nating sukatin. Basta ang alam ko, inilapit ito. Nako, panoorin niyo po mamaya ang SNN. Sa Showbiz Now na, meron po kami mga revelasyon kung paanong nagkatuluyan na itong mga kliyente at abogadong ito. Okay, sabi ni Shoni, nakatutok na po. Bakit ka naduwag? Bigla mong pinalitan ang titulo ng pelikula mo. Ang tanong, meron bang manunod ng movie na yan? Ang tanong nga doon, Shoni, maipapalabas ba? Yun lang yon, di ba? Teka lang muna, Rebo ha. Eto muna tayo. Eto. Akla, matapang ka, di ba? Anyari, ang title ba ang problema o yung teaser? Wala ka sa ayos, sabi ni Wating Wating. Nagising na si Wating Wating. Nanood kasi siya ng pelikula ni Vice bago siya natulog. Mamaya ako nababasahin kasi hindi kasama sa topic dito ngayon, di ba? Yun. Okay, lipat tayo. Basta bahala na po kung ano maging titulo niyan. Baka mamaya ay palabas siya, wala ng title. Okay.